Naku, nasan ba ito dalawang to? Kaloy! Andiyo, bilisan nyo! Malili tayo! May nag-summer getaway na ba kayo? Dito na kami. Aya, Kompleto na kami. kung wala pa, ito pasyalan ng magagandang lugar sa Eastern Samar. Ang gusto ko dyan, Mami Su, hindi lang mata ko ang mabubusog sa ganda, pati na rin siyempre ang aking channel. Ikaw pa. Siyempre, mapapa-raise the flag ka talaga. O paano? Tara na, Mami. So, Anjo, dumayo tayo sa kwentong inalam ni Mark Salazar. Let's go. Let's go. Tuwing tag-init, hindi lang daw magagandang tanawin ang hatid ng dalampasigan ng San Policarpio, Eastern Samar. Ang beach trip, busog. Dahil sagana rin dito ang isang uri ng sea leech na tarukog. Ano mo yung itsurang ngipin, pero kapag natikman, sulit daw na panlamang tiyan. Bit-bit ang balde at itak, nagmamasid si Salvacion sa pangpang. Ang kanyang target, ang mga tarukog na nakadikit sa bato. Kumukuha kami pag low tide. Kasi sa mga bato-bato kami kumukuha. Minsan 1 kilo, 3 gabi namin yan kukunin sa dagat. Mahirap kasi mga bato-bato yung aapakan namin, siyempre. Ang simpleng tarukog, ginawa niyang chicharukog. Noon pa kasi yan, mga bata pa kami. Hindi pa uso yung paggawa ng sitsaron. Niluluto, tapos sinasawsaw sa suka, pang-ulam na namin. Ngayon, nadiskubre namin na pwede pala siyang gawin sitsaron. Dapat alam mo na pinakukuluan ang tarukog para maalis daw ang matitigas na bahagi nito. Sa paggawa ng chicharukog, ibibilad ng halos 3 araw ang pinakuluang tarukog. Nung una, kasama yung dila, hindi namin tinanggalan. Matigas pala pag hindi tinatanggal yung dila. Tapos ngayon, inimbinto na ulit namin, tinanggalan namin ng dila. Kapag tuyo na, saka niya ito ipiprito. Binibinta namin, tig 100 yung isang siplak. Bukod sa chicharukog, supplier din si Salvacion ng mga tuyong tarukog. Pinupunta pa namin yan sa oras, doon namin binibinta. Tig 10 peso bawat balot ng plastic, tig 2,000 yung bawat kilo. Marami kaming ginagawa naming sisig para may ulam. Bago kainin, mahalagang tama ang paglilinis at pagluluto ng tarukog ayon sa nutritionist dietitian na si Julian Catabas. Ang kibet kasi or tarukog ay mataas sa protina. Mabuti yun para sa ating paggawa at pagsasaayos ng ating mga muscles. Mababa siya sa fat o taba, kaya hindi siya agad nakakapagpataas ng ating cholesterol. At ayon din sa ibang mga pag-aaral, mataas ito sa calcium. Kaya naman okay ito para sa ating buto at sa puso. Since nakukuha po siya sa mga bato, ganyan, kailangan po mainam na ating hugasan pong maigi. I-boil po muna natin bago po siya lutuin ng iba't iba pa pong putahe. Mahalaga para kay Salvacion na maipakilala ang tarukog at iba't ibang lutuin ito. Malaking bagay din yun kasi nakakatulong sa amin sa lahat ng mga gastusin. Masarap siya. Sarap at ibon. Ang kinasanayang lokal na pagkain kapag naisipan ng iba't ibang luto, abay siguradong nakabubusog na sa tiyan, pwede pang pagkakitaan. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo.